Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ako po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, kumusta po sa ating mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating palaki ng palaki channel. At sa mga Iskonians na hindi naman taga Maynila, nasa abroad guys, di ba? Nasa Mindanao, nasa Visayas, ay patuloy pa rin ang pagsuporta kay Yorme. So maraming salamat po. Ang dalangin ko lang po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Right? So ang topic natin po today's video, yan ibay. Gustong papanagutin mismo itong si Vice Mayor Yul Serbo at ang mga 21 na majority ng konsehal dyan sa dito sa Maynila. Alright guys? So, kahapon binlog natin, di ba? At ngayon, na-interview siya guys. Itong si Yan. Kung anong pakiramdam na pagkatapos niyang mag-file. Kasi parang, bakit siya humantong sa ganito, di ba? Kaya masaya siya ngayon, magaan daw ang pakiramdam niya. Dahil kumbaga, dahil nakikipaglaban siya, di ba? Dahil dun sa committee ginawa sa kanya na illegal, na tinanggal siya sa pwesto. Kinatigan nga ng DILG. Kaya ngayon, gusto niyang breastbackan at papanagutin. So, talaga itong batang to, guys, talaga may future to, ha? Napakaswerte po natin dito sa Maynila. Di ba? Kung may mga ganyan tayong leader na katulad ni Yan Ibay, sila JTV Villanueva, siyempre si Yorme, sila Chi. Napakaswerte po natin. Pinagpala tayo. At kung lahat ng mga SK, ganyan guys, di ba? Sa buong Pilipinas. Later on, pwede yung umangat yan guys. Pwede siyang counselor. O ngayon kasi counselor na pala siya guys. Dahil nga siya yung pinaka-binoto ng lahat ng chairman. Pwede siya maging vice, di ba? Later on, maging congresswoman. Tapos mayor guys. In the near future, kasi bata pa to. At that time, retired na si Yorme guys. Natapos niya na yung 3 terms siguro ni Yorme niyan. Pwede siya guys, asahin pa ng pagalingin pa ng pagaling yung bata na to guys, pagaling pa ng pagaling. So yun na guys, in-interview nga siya. Parang dun sa ginawa sa kanya, siguro akala nila boy pukpok, no? Yung si Vice Mayor Yul. Ang ganun-ganun na lang at makakalusot sila sa kanilang ginagawa. Pero nagkamali sila ng binangga. Dahil palaban pala itong bata na to. At yung talagang paglaban naman niya guys, ay nasa tama naman, nasa legal na proseso at nasa batas. Kaya talagang malakas ang loob niya, magandang pakiramdam niya. Dahil nga sa tingin niya guys, magkakaroon na sana ng katarungan doon sa ginawa sa kanya. At tayo, suportado natin yan guys. Yan si Yan Ibay. Para yung mga abusado, di ba? Nasa pwesto, abusadong nasa authority, di ba? Kailangan nilang managot at hindi nila basta-basta gawin. Lalo na, ang kabataan ay siyang pag-asa ng ating bayan. So narito guys yung kanyang actual na video kung saan in-interview siya pagkatapos niyang mag-file dyan sa ombudsman. Right? So narito na po si Miss Yan Ibay. Problem na it's such a dangerous precedent for each and every official, not only the city of Manila, but also the entire Philippines. So, again, I thank you all for coming out here to support this cause because at the end of the day, ang pinaglalaban naman natin ay hindi lang karapatan natin, hindi karapatan natin. Lahat ng kabataan na sinuserve natin, lahat ng sinuserve natin. So, from the bottom of my heart, thank you for supporting this cause. Sana pagpalaki tayo ni Lord. Mas pinanawa natin. Maraming.
Ayan, good afternoon, Miss Juliana Ibay. After you file case, ano yung naramdaman nyo ngayon? Actually, medyo gumaan yung loob ko because, ayun nga, the whole situation with my committee nga being stripped away from me, the past few weeks, honestly, have been very stressful. So, I think, because nga nag-one step at a time kami ngayon, yung pag-file ko ng case ko ngayon, medyo gumaan yung loob ko because at least, for me, I did my part na. I've did my privilege speech na sa session and nakapag-file na ako. So, I think it's safe to say na tapos na ako sa paglaban sa committee ko and lahat na ng means na exhaust ko na. So, ayun po, medyo nakakagaan ng loob knowing na I did everything I could to get this committee back. Miss Yan, okay lang po bang malaman kung sino yung mga hinaingan nyo ng complaints po? Basically po, yung majority ko sa City Council ngayon, so that's comprised of the 21 councilors na po and the presiding officer, which is our vice mayor. Yun po yung mga respondents po sa kaso na ipinail. Pwede po rin malaman kung ano yung mga kaso na hinayaan nyo po? Yung pinail ko po kasing kaso, 5 po yung kaso na nakalagay doon. So, unang-una yung violation po nila ng Constitution, Section 13 ng Constitution, yung violation po nila ng Local Government Code, pati na rin po yung sa SK Reform Act. And then, meron din po doon yung oppression and grave use of authority nila, grave abuse of authority nila in office. Following that po is yung violation po ng violation ng Republic Act 1319, which is yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tapos, meron din po doon Republic Act na binviolate nila, which is about yung sa local code of conduct ng ethics and moral standards of a public official. So, yun po yung mga kasong na-file ko against them kanina. Konsyala, tanong ko lang, mensahe nyo po pala sa mga regarding sa, kasi hindi lang naman kayong may pinaglalaban, mensahe nyo po Sa pangkabuuan? pangkabuuan po. Well, I guess ang mabibigay ko lang na mensahe as of the moment is, you know, if alam mo nasa tama ka, keep fighting for what's right. Because at the end of the day, kaya ginawa yung SK Reform Act para magprotektahan yung kabataan from other public officials politicizing these individual figures. So, ayun, for me, that's what I did. Pinaglaban ko yung karapatan ko because at the end of the day, hindi naman dapat na-strip away sa akin yung committee na yun given that it's mandated by the law na sa akin bilang SK Federation President yung committee na yun. So, ayun, fight for what's right. That's basically my motto in life right now as I go along the whole process of, you know, trying to get this committee back. Advice nyo po sa mga SK na kagaya nyo po? There's so much to learn right now, especially in the world of public service. So, for me, gather as much knowledge as you can para pag nagkaroon ng gulo or whatever, hindi ka nawawala or hindi ka ligaw. Ayun, I guess, while you're young, diba? I mean, learning never stops, but then while you're young, that's when you can consume knowledge the freshest. So, try to consume as much knowledge as you can while you can. Yun. Yun yung advice ko, I guess, or message. Tanong ko na lang po, regarding outside the city council, ano yung relationship nyo sa mga taong, alam mo na, yung mga nakagawa ng mali against sa inyo po? Actually, a lot of the public officials na nasa majority, I think I can safely say I am connected to in a way because my dad was also part of the city council before, so nakasabayan niya tong mga to. So, in short, parang medyo mga tito and tita ko na rin sila. So, parang for me, when I experienced what I experienced last month, medyo, I was a bit shocked lang at how, you know, politics can change a person or, you know, iba-iba yung perspective natin eh. So, medyo shocker siya for me, pero, you know, kaya naman, push lang. Mensahe niyo po uli sa mga taong sumusuporta po sa inyo.
Thank you. Maraming salamat po. You guys have made me feel like hindi lang ako yung naikipaglaban, hindi lang ako yung, facing this battle alone. I'm not the only one facing this battle alone. So I just want to thank you from the bottom of my heart, and I'm so grateful na, everyone, I feel the support from everyone talaga.